Magandang umaga po sa ating lahat. Meron mo tayong bisita. Meron. May ating bisita. Dito po tayo sa ating Bible sa 1 Peter. Muna Pedro, chapter 4, verse 1 to 6. Palitan po ang pagbabasa po ng 1 Peter. Chapter 4, 1 to 6. Yung walang baril. Dinamuwi. Chapter 4, 1 to 6, verse Peter. Brasmans, then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. 2. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, carousing, and abominable idolatries. 4. Who shall give accounts to him that is ready to judge the living and the dead? Sabay tayo ng 6 ko. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men and the flesh, but live according to God in the Spirit of God Almighty. Salamat po Diyos sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po, Panginoon, sa lahat na nandito ngayon. Dalayan ko po ang iyong presensya ay kumilos sa kalagitnaan po namin. Naigit sa lahat, ikaw makita sa mensahe. Dalayan ko po, Diyos, sa mga kapatiran sa ibang bansa na kumilos ka rin sa kanila, O Diyos, na ang mensahe ito yung magiging karitsaw sa kanila. Ikaw magitan ng iyong biyaya. At ganun din po, O Diyos, katagpuin mo kami sa bawat isa upang kayo po ito matag sa pananampalataya according to thy grace. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Dalayan mo po, Diyos, ang kaaway kapusin po kumilos sa bawat isa. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa chapter 4, verse 1 to 6, 1 Peter, maliwanag po ang mga mananampalataya that should never let sin have dominion over to our life because of Jesus Christ, which provide already our victory over the sin. So, we must look sin and forget others which committed every day. We should have the attitude not only to forget sin, but to resist sin. Now, we should not allow sin to work in this business, but we should appreciate His victory over sin as our victory. Christians should have the attitude to appreciate the work of Christ in sin. Brad, natin ka, Brad. So, since Christ has suffered in the flesh, be also willing to suffer for Him. Because this vessel, ang vessel na ito, ay pinaghirapan na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang mapaganda ang ating sarili and furtherance of serving. Hello? Itong flesh na ito, na sirang-sira, pinaghirapan na ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Ngayon, ang katawang ito ay gamitin din natin na mag-suffer for the sake of Christ. Okay? Kaya ang title ng mensahe ko ay The Believer's Victory over the Flesh. Ang mananampalataya na nagtagumpay laban sa laman. Ang unang puntos sa verse 1 po ng 1 Peter, for as much then as Christ had suffered for us in the flesh. Suffer for us in the flesh. Ang sa sunod na talata, arm yourself likewise with the same mind. For he
that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. So, kung si Kristo po ay naghirap para sa atin, we should have also the attitude to resist sin in our life para magamit po tayo sa ministry. Kaya kailangan po a new mind, ang pagbabagong kaisipan. Okay, sakto lang, pagbabagong kaisipan. Nung nag-enroll ka ng commerce, starting point commerce, nag-enroll ka dahil po sa gusto ng nanay mo. Pero na-realize mo ang gusto mo ay nursing. Yun talaga ang gusto mo. Dahil for the sake of your mother, kaya pinagbigyan mo po ng commerce. Pero hindi pumasok sa iyo yung kursong komersyo. Ganyan. At yung gusto mo ay nurse. Through the work of the inner man will teach us what to plan our life. Okay? Ngayon, yung changed mind, there should have a perfect example to be followed. Mayroon tayong perfect example. Yung pag-iisip natin na makasanlimutan noon ay hindi na po katulad nung tinanggap po si Kristo. Wala na po yung pag-iisip ang nakaraan. Okay? Yung nakaraan, ibig sabihin, yung mga worldly ways, worldly style of living should be forgotten. Forget it already because Christ suffered for us in the flesh. So, arm yourself. Bigyan naman natin ng protection ng ating sarili na huwag paintrutan magamit ko sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ko ang nagbibigay pagkabulok ang katawan ito. Okay? Spiritual at physical. Bakit spiritual? Siya po ang humahatak na huwag tayo magpatuloy maglingkod. Nagbibigay discouragement. Pag physical naman, katulad ko ng alak, sigarilyo, yun po sumisira naman ang katawang ito. Kaya both in and out should go together dahil po sa sin, madi-destroy. Okay? Kaya, noong tinanggap natin si Kristo, naayon po sa Bible, example po ito pinaka-the best. Ang sinabi ni Peter, sa 1 Peter, said that Jesus Christ has suffered in the flesh on the believer's behalf. And that such suffering should bring loyalty and gratitude and willingness to suffer for His children. So suffering of Christ shared is the best argument to forget sin. Kasi po yung sin ay wala dapat panahon sa ating buhay na mamuhay. Oras na pagbigyan naman natin ng sin, dito naman nagbibigay ng kabulukan ng katawan nito, na oras hindi tayo magamit, heaven will be approaching. Bakit? Hindi rin tayo magagamit ng Diyos, ipauwiin tayo ng Diyos. Strengthen yourself. This readiness to suffer in that. Ibig sabihin, tulungan naman natin ang sarili natin na tumatanda. Kasi we are not going younger. Kundi we are growing or we are going older. Growing older. Wala pong lumipas ang panahon bumabata, kundi lumilipas ang panahon tumatanda. Kaya, yung pong spiritual na kalagayan po natin, dapat naman tayo mag-grow older. Ito namang katawang panlupa ay mag-grow older. So meaning to say, kung go together older, ay maabot po natin yung gusto ni Peter, there is a new mind. If there is new mind, there is no problem. We should die for Christ, because Christ died for us. We should have the attitude to suffer for this. Okay. Soul winning lang kung hindi pumunta sa soul winning program natin. Kaya the source with the same mind or spirit, a willingness to suffer for Him. Bilib naman ako itong mga rebelde. Pagka ang kanyang layunin is to overthrow the government and change to communism. Kahit nahuli itong mga rahay ranking, talagang sila na brainwash sila sa ideology, mayroon sila. Kahit iturutyon ng militar, o ganda ato yun kung sa kuryente hindi pa rin bigat.
Ito ay ideological mind of worldly wisdom. Itong worldly wisdom, pwede nilang gamitin yun, pwede. Samantalang sa atin, spiritual at physical nag-join together. Sa kanila lang po, physical discipline. Wala pang Holy Spirit na kumikilos sa kanila kasi they are on side. Pero mayroon silang attitude from the place through discipline or training by the word. Ay makamtang din nila yun lang. Ang pinagtataka ko sa mga Kristiyano, tayo po ay mayroong new mind. New mind dahil sa presence ng Holy Spirit. Ang sa atin naman, magsapon lang physically, tayo po ay nasasayangan sa ating pagsasuffer. Example yan, pinaka-simple example. Pag during the service ay Sunday, umulan, wala nang pumunta. Umulan lang, ay wala pang sapin doon. Wala. Umulan lang. Kung ang attendance natin ay 60, pag umulan, napana 30. Kung ang attendance ay 90, pag umulan, napunta sa 60. Gamit sa 200, 100. Mahati. Yung ula, hindi po yung nagbibigay ng hindrance, kundi nagbibigay ng blessing. Bakit? Pinahintulot ng tao pa noon, yung ulan na pumarito sa lupa, kung hindi blessing yan? Hindi nga. Kaya, yun lang ang example. Yun lang po ang suffering. Suffering na tinutukoy po dito sa Bible, yung nangyari kay Kristo na physical at spiritual, yun po ay kind of suffering just because of us. Ngayon, na nag-suffer si Jesus Christ, sabi ni Pedro, dapat naman tayo magkaroon ng sacrifice o willingly to suffer for Christ because He is the captain of the foe. Siya ang kapitan. Siya ang pasimuno sa atin. Ngayon, bakit naman hindi natin ibigay po yung kung mayroon sa Kanya na dapat natin ibigay? Ano yung ibibigay natin? Ang ating sarili. Let Him operate this vessel. Let Him the captain of this vessel. Let Him the head. Let Him plan for this vessel. Bakit hindi natin paikulutan gano'n? Hello? Amen. Paikulutan natin ng kapatid. The powerful ending. For he that suffered in the flesh had ceased from sin. Kaya, the suffering of believers usually think about his ways when he is humiliated. Lalo po yung humiliated tinutukoy, nababait na. Sa akin kasi meron din yung tinutukoy na. Pahihiyain mo lang ako, huwag mong pahihiyain sa presensya ng misis ko. Gano'n, meron din gano'n. Pahihiyain mo lang ako, huwag mong pahihiyain sa harapan ng magulang ko, meron din gano'n. Pahihiyain mo ako kung tayong dalawa, huwag mong pahihiyain sa harapan ng tao, meron din gano'n. Kanya-kanya, yung pahihiyain, yung babay na. Huwag mong babay sa mga tinatong tao. Uri babay na kung talag, pwede. Meron gano'n. Meron din gano'n, huwag mong pahihiyain, mataas pinag-aralan ko, ikaw. Meron din gano'n. Di mas lalo na, ako ay Kristiyano, huwag mo akong pahihiyain. Ang mahirap na sa atin, the powerful ending of our life, the suffering of this flesh is because of Christ alone. Meron nag-suffer ng flesh na ito, nagkasakit, nagkaroon po ng tinutukoy na cancer. Ano po yung bagay na mayroon tayo? It's not because of Christ, but because of our own negligence. Di ba? Dahil sa negligence natin, pabayaan sa sarili, nagkaroon tayo ng suffering. Dahil sa pabayaan ng sarili, nagkaroon tayo ng suffering spiritual. How to serve the Lord? We did not observe the proper how to serve the Lord by the operation of the Holy Spirit. Hindi natin inobserbahan yan, hindi natin aware of that. Kaya nga, pinipreach ng Bible na dapat natin pong obserbahan ang lahat na bagay na gusto ng Diyos sa atin upang tayo po ay magiging protektado sa ways ng Diyos. Hello? Amen. Okay? A powerful ending. The suffering of believers usually think about these ways. Ways, our own ways. Kaya, ang mga mananampalataya ay nag-outcome yung carnal living because of trials. Yung trials kasi, marami lang trials. Frustrated. Ang ambisyon ay ganito, frustrated.
Meron po yung, bakit ganito ang buhay ko? Yan. Sinumpa akong nanay ko, naniniwala ako sa susumpa. Ganyan. Bakit ganito ang buhay ko? Ganyan. Walang asenso. Ganyan. Kahit masipag ako, wala pa rin. Hindi ko namimit ko yung pag-asenso. Kung ang pangarap mo ay maging asenso, hindi mo pinangarap maging masenso sa harapan ng Diyos. Wrong thinking yun. Kung anak ka ng Diyos. Pero kung unsaved ka, ay wala. Hindi niya alam kung ano. Dapat ang pangarap ng bawat isa, more souls to be saved. The desire of Paul, more Israel to be saved. That Israel might be saved. Ang pangarap naman ni God the Father ay more souls to be saved. Kaya bumaba ang God the Son, that soul will be saved. Would be saved. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, mayroon tayong mga top priority that more souls to be saved. Yung mga pag-asenso sa buhay ay pangalawa lang yun. Bakit? Ay kung masinso ka, pinatay ka ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo na sa Lucas, pangarap niya iibayin ko itong kamalig nito, tatayo kong malaking kamalig, at dito ko iipon ng maraming kong palay. At sabihin ko, kaluluwa, may kainin ka ngayon, bukas, sunod na araw, at magsaya ka. Ayan ang pangarap yung mayaman. Anong sabi ng Panginoon? Kukunin ko ngayon ang buhay mo. Hindi kaya ayusin mo natin ang relasyon natin sa Diyos. Pag maayos mo ang relasyon mo sa Diyos, alam naman din sa ating kailangan ay bless day. Yayaman ka ngayon. Ganun yan. Kung yayaman ka na, you enjoy a Christian life by using itong materials mo, material world. Bakit? Nilikha mo ng Diyos ang sanlibutan. Ginamit yung tapong landas pagkastos. Ginamit mo ang pera na sa wagas ng gusto ng Diyos. Hindi gagawin, sa wala. Baliwanag ko yan mga kapatid. Kaya the suffering of believer loses his desire for the sin of the flesh when he approaching death. Yung pong mga mananampalataya, kasi karamihan kasi ng will ng flesh, he desire to commit sin or yung pong magkasala. Desire. Wala namang mag-desire na tayo magkasala. Ibig sabihin, ang desire natin, dadaan mo na yung word, ambition, word, success. Maganda lang yun. Wala nang problema dyan. Dahil po sa word success, masagasaan ngayon ang Sunday, masagasaan ang pagkasa ng Bible, masagasaan ang panalangin. Dahil po doon, ayaw ng ambisyon. Yung mangarap pa ng ambisyon ng kanya, huwag mo sagasaan ang responsibility mo sa Diyos, ay di mas maganda yung turuan ka pa ng Diyos. Dahil hindi mo sinagasahan yung wish niya. May panahon ako sa'yo, may panahon ako dito, may panahon ako dyan. Nabagit yung oras. Eh kung sa panahon mo sa Diyos, tatanggalin mo para dagdagan mo yung panahon mo kumita ng pera, mali yun. Di bali magbawas kayong mga worldly, masigit ang Diyos. Kasi yung worldly, hindi naman sinasabi porque worldly, masama yun. Yung kumain ng bigas, world naman yan. Yung bigas galing sa lupa, yun ang world ng material. Yung worldly, ibig sabihin, yung how to use those material things. Paano gagamitin yung mga bagay na nilikha ng Diyos? Katulad yan, pagtatanim ng palay is good kasi magandang masipag yung Kristiyano. Pero huwag mong gamitin na ikaw ay masipag, agawin pati yung paglilingkod mo sa Panginoon. Katulad ko yung sa Sunday, ganyan, dahil sa pagod ka na, hindi mo binigyan ng pagkakataon na magkaroon ka ng strength para paglingkuran ko naman ang Diyos. Binuhos mo lahat ng strength mo sa panananin. Yun ang ibig ko sabihin. Example po yun. Regarding, hindi ako tinutukoy ng Bible, there should be a new mind. New mind. Okay? Nung isinuko ko ang buhay ko, wala na. Okay? Wala na. Lahat ng grupo susunod ko, pati nova ko. Sinalit yung kapatid ko. Huwag mo susunod sa akin mo, walang alala sa'yo. Ano kailangan mo? Yung mali ko, hindi ko ang realis, hindi ko. Hindi na mo, 400 plus. Susunod sila sa akin. Ayan mo eh. Pero kami mo rin ko, baka balang ako, magkaroon ka ng anak, kung magkaroon ka ng ako, hindi sabi sila ng kurso. Sayang naman yung libro. Hindi ka masunod. Dahil kinalimutan ako na. Imalaw kami dyan sa Paraceres.
At yun yung dahil, wala pa. At naalala ko naman kaya ayaw bumalik sa mga bagay na. Meron naman yung dapat natin intindihin ang nakaraan na nagbibigay encouragement sa atin. Maganda yun. Pero mas marami po yung discourage na nakita mo doon. Huwag ka nang bumalik. May alaala na bigay ng encouragement, may alaala na bigay ng discouragement. Kung ano yung maganda, yun ang kunin na lang natin. Ganun yan. Kaya, new mind. Pag naset ka ng new mind, dapat huwag mong balikan yung old mind. Ito yan, Sister Lady. Sa linggo, nandun ka. Sunod na linggo, wala ka. Sunod na linggo, nandun ka ulit. Pag itinalaga mo na saan ni Panginoon, nandun ako sa Diyos. That is your commitment ang tulad. Kung ang commitment mo, Panginoon, dagdagan mo pa ang aking buhay, kalusugan ko, maglingkod ako sa iyo. Huwag kang nagbabago. Paano man mangyari sa circumstances, magkaroon man ng gera, magkaroon man ng digmaan, magkaroon ng atomik pagbubuhay ng Pilipinas, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Commitment mo yan. Whatever the cause, what is all your reason, hindi natin pwede tapatan yung commitment. Bakit? Na-commit mo sa Panginoon, huwag kang magbago. Ang Diyos nga, hindi rin nagbabago eh. Kahit ikaw tayo po yung nagkasara-sara pa ng Diyos, hindi rin nagbabago ng commitment. Ano yung commitment? Katulad ni Abraham. Ikaw ay magiging tatay ng maraming bansa. Nagkasala si Abraham. Dapat sana, binawi pa yung pangako niya. Hindi ka na magiging tatay ng maraming bansa kasi nagkasala ka sa akin. Wala kang tiwala sa akin ng Diyos. Ganun sana, hindi. Tinupad pa rin ang Diyos sa kanyang pangako. Iyan yung commitment ng Diyos kay Abraham, na ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Tinupad naman yung Diyos ang pangako niya. Ang kaya nga tayo bilang mananampalataya, pag ikinumit mo sa Diyos, asahan natin ang pagsagot ng Diyos according to His time, according to His schedule and appointed time, na sagutin ang ating puno. Not our own ways. Okay? Sa dos, down to 4. Pangalawang puntos, a new man. Kanina, new mind. Ngayon naman ay, a new man. A prospective life. Verse 2. That he no longer should live the rest of his time in the flesh, but to the last of men. A life that the rest of his time on his life should be changed. He had rather stay with the truth and live according to what God had planned for him. Ito, matituloy yung internet. A new man. Noong tayo po'y tinubos ng Panginoon bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon, nagkaroon tayo po a new man. All things are passed away, all things become new. Tayo po ay may panibagong tao. Tayo po ay may panibagong tao at tayo po ay nireforma ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Ngayon tayo po ay nireforma ng Diyos. Tayo po ay nakahandang mag-suffer din para sa Kanya. Dahil ang Diyos ang naglinis sa atin, ang Diyos naman ang nag-suffer para may ayos ang katawang ito. Ang katawang ito ay dapat naman natin ibugol na mag-suffer for Christ. Total, sirang-sira na rin tayo eh. Amen? Kaya nung tayo po'y napaganda, galing po tayo sa putik, galing po tayo sa walang-wala, galing po tayo sa nothing in the sight of the Lord, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon magamit ng Diyos through the blood. Ngayon na tayo po'y nagkakataon ng magamit sa ministeryo ng Diyos, hindi lang po yung paglilingkod na naayon po sa magandang paraan, kundi sa pagsasuffer man, kundi sa kagandang panahon, ano man ang klaseng mangyari, we should serve Him in the flesh. Ibig sabihin, by these ways, by His own ways, by using this flesh, to serve the Lord, kahit mag-suffer ito, matamaan man ng bala o pana, magkaroon ng kaswal sa katawan nito. As long as you serve Him, sa Diyos po ay natutuwa. Amen. Sa atin kasi, pag pinaganda ng Diyos ang buhay natin, ayaw natin bigay sa Kanya. Gusto natin ang pinaging binigay ng mahal na kalusugan.
Hindi ko gano'n. A past life. The sufficiency we cannot please man. We can please man by the sufficiency of this flesh. Punuin mo man ng magaganda dito sa lupa, ang flesh na ito, natutuwang na. Bakit? Katulad ko, yung nung kami sa Fairprice, maraming bumili ng alak. Cigarette. Ang nakita ko, hindi po yung dami ng binili at benta. Ang nakita ko yung masisira na kalusugan. Ganyan. Walang magawa ang mga anak ng Diyos para sana iparating sa kanila yung katotohanan na nalaman natin sa Bible. Paano natin mai-share sa kanila ang gospel? Kung wala naman ating susubuin, wala naman tayo, kukulang tayo ng mga men. Taga dyan sa Bakal nyo. Diyan ang Bakal nyo, dami. Mayroon din dito sa Old Center. Kaya, the sufficiency, nagaduda mga kapatid, ang dami-dami. Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, marami tayong dapat gagawin sa ministry. Ado pa'y tiaraminin tayo dapat, iti kaubasan ng Diyos. Ang pinagkataka lang, marami pa siya sa edad. Mga full-time, electricity. Huwag mong India. Kaya, nung bago ko mag-asawa kay Mrs. Yung katrabaho niya sa Hong Kong, nagbigay sila ng ticket o fare. Sabi ko, yung fare na ibigay nila, kapag bumibili ng ticket, ibigay natin sa ministry. Amen. Sabi ni Mrs. ko yun. Ngayon tayo magkasal, kasi hindi ko tayo kung kami ko. Kasi sila, sabi ko, kung iwanan ng ministry, ganito ang ministry. Bigyan natin sa ministry. Itong katawang ito, magdamdam. Wala kang maluluwa eh. Kaya, kailangan ng ministry. Meron di may iwasan ng pagtatalo. Kailangan ng ministry. Anong magagawa natin? Pwede naman palitan ng Diyos yan balang araw. Kasi ang Diyos ay hindi naman mahirap ang Diyos. Mayaman ang Diyos. Hindi siya makaintindi ko. Kasi atin ng Kristiyano wala ko sa mga niya. Kaya, higibit, really, at nagamit sa ministry. Nagsasuffer naman kasi magtatakbo. We should find the will of the flesh. Don't allow ever since the will of the flesh to work in this business. Kaya, maraming mga bagay na dapat gusto ng katawang ito na ayaw ng Diyos. Kaya, nasa atin naman kung pagamit pa tayo sa sin. Kasalanan. Kaya, the pattern of life. Yung pattern, we are now in the run of good cause and no longer at the bus. We are now at present to run for the cause of Christ. We are not in the old plan. Wala na tayo sa old map. Nandito tayo sa new map. Plan by God. Yan ang pagkat niya. Nandito po tayo sa new map. Right. Sa 5:6. The verse 5:6. A new mandate. A new mandate. A particular life. The report. The believer will give a detailed report at the judgment about how people hated. Tingnan nyo. Lahat ng ginawa ng mga tao sa iyo nung naglingkod ka sa Diyos, recorded in heaven. Lahat naman ng ginawa mo na ayaw ng Diyos, recorded din sa heaven. Nakarecord yan. Bakit nakarecord? Bakit? Tao ba ang Panginoon na kailangan i-record niya doon? Ibig sabihin, kung bakit ginamit ng Diyos yung word record, para maintindihan natin, nasa human flesh pa lang tayo. Kung gagamitin niya lahat ng mga kamanghamanghang word ng langit, hindi natin maintindihan. Kaya bakit report? Ibig sabihin, nakatalaga sa Diyos ang kaisipan niya na hindi na kinalimutan yung mga bagay nasa labas. Nasa ating ginagawa sa lupa. Recorded yan. Nasa isip niya po lahat yan. Ganyan.
masama ginawa mo o mabuti, nakarecord lahat yan. Pero, magkukontra, Pastor, ko yung sinasabi ng Bible na ang lahat ng iyong kasalanan ay tinapon ko na sa pinakamalalim na dagat, and I remember it no more. Ay, yung pagpapatawad sa ating nagawang kasalanan, wala na po yun at tapas. Yung recorded, noong ikaw ay anak na ng Diyos, na gumagawa ng mabuti o masama, yun po recorded. Okay, may kaya, record, they shall not exempt from punishment. They are guilty. They are guilty. Sentensyado po tayo kung ano ang nagawa natin na tayo ay anak ng Diyos. Subject po tayo ng punishment. Anong klaseng punishment? Marami punishment ng Diyos para tayo po ay ma-reproof, yung matauhan sa ating dinadaan ng landas. Bilang anak ng Diyos, dahil tayo po ay mahal ng Diyos, kung bakit pinapahintulutan niyo yung punishment, kasi mahal tayo ng Diyos. Katulad ng tatay, nanay, kung bakit pinapanggalitan ka na bata, dahil po, ang gusto ng magulang ay maituwid ka sa tama. Ganun ang gusto niya. Gusto ng magulang. Ganun din po ang Panginoon na higit sa lahat. Kaya in human day, mayroong pong bilin ng Diyos na dapat natin titingnan sa ating buhay, na dapat tayong manatili na alalahanin yung accountability natin. Purpose of 5 sa verse 6. For this cause, the action to preach salvation, it should be the word of wisdom. To go to the unsaved. The attainment, the plan, yung pinaplano po ng Diyos para sa atin, ay dapat may sa katuparan. Ano man pang mangyari, kung man ang daan natin ay maraming tinik, maraming discouragement, maraming bakod sa ating harapan. Alalahanin po natin, kung kailangan kahit magsuffer ang katawang ito, just to bring the message to them, gagawin po na. Parang kasi wala na akong pera, itulong pa sa mission. Isang po lang, physical. Magkano ang pera mo? 100 na lang natira ko so. Yun ang last money ko. Sabi mo, ibigay ko sa mission. Dalawa lang nasa isip niya. Kung ibigay ko yung pera, magsasuffer akong lalakad hanggang Gamya. Yung barangay Gamya daw, papunta sa parting San Antonio. Di ba? Di ba gano'n? O siyempre, kung ibigay ko 100, wala pa akong makain sa tanghali. Kasi ito lang last money ko. Ngayon, bigyan mo ako ng karunungan. O, bigyan mo ako ng patatag ng panampalataya. So, humingi ka. Ibigay mo 100. Buong tiwala ko sa Diyos, di mo babayaan. Panginoon, wala na akong mamasahe. Paglakad ka, nakapulong ka 5 lahat. Pwede gawin ng disyan. Di ba? Pwede. Pagpunta mo sa kalsada, naghintay ka ng sasakyan, bahala. Sabi ko sa sasakyan na wala akong pera. Nandun yung classmate natin, nandun yung kakilala natin. Saan punta? Ganito. That is possible na mangyari yan. Nakayang gawin ng Diyos yan. Lumalakad ka pa, ganyan-ganyan ka meron pa lang ang pera dito, akala ko wala na mayroon ng pera. Saan? Anong daming pera ko? Ganyan. Nakalimutan ko ba? Nakatago rin mo gusto. Walang tuloy. Maraming paraan ng Diyos na pwede niyang ibigay sa atin. Sa uli yung binigay mo. Dahil sa kumulangan ng pananampalataya, hindi mo binigay. Hindi mo binigay. Wala akong binigay. Sa sunod na lang ang pastor, ibigay ko yun. Tagbol mangyari, kakadudukot yung panyo, nahulog yung mga sandaan. Sana, bigay ko ng saling sandaan sa pagkita sa sabi mo ganyan. Ano ka? Hindi pwede ganyan. Kung ibigay mo, gano'n lang yan. Bahala ang Diyos sa susurpresa, magpapalit yan. Buti pa lang yan. Kung bakit po tayo nagkakaroon ng problema, because of our little faith. Nagbiyo ka, ganyan. Ayaw mong pa ganyan. Ganyan. Wala, magsisigis ka mahal. Ang Diyos siguro, maliit ang Panginoon mo. Yung maliit ang Panginoon na yan, baka ayaw niya magbigay. Nangako naman ang Diyos hindi kita mabayaan. Wala kung sino ang gusto mo. Yan ang nasa prangka ng Bible. If you obey my word, ay bulas din. Naglawag mo dito kapatid. Pangako ng Diyos yan. Tao, naniwala ka yung pangayang may makamangyarihan sa invincible God. Hindi na kayang bigay yan.
Kaya i-challenge you members. Dapat tayo tumibay ng pananampalataya. Huwag kayo puro tumingin sa kaliwa. Just straight. Tingnan niyo po yung ating dinadaanan. Yung destiny, yung ating ending nandiyan sa Christ na dito para sa atin. O Panginoon Diyos, sa mga mangyarihan, salamat Panginoon sa mga salita na paalala mo sa amin, Ama, na kami po'y tumibay ng pananampalataya, na kami po'y magkaroon in new mind, at ganoon din po Diyos, in new mandate na pinag-uutos mo dapat namin gawin, na dapat kami magtiwala sa inyo sa lahat ng dako ng aming buhay, sa umagitan ng pananampalataya, Panginoon, ay hindi mo kami babayaan at iwan sa ere, O Diyos, dahil ikaw na Diyos, ay matuparin ka sa pangako na hindi katulad namin na marupok o mahina kami, O Diyos, dahil nasa laman pa rin kami. Patawarin niyo kami, Ama, sa maraming kakulangan na hindi namin nagamparan ang aming tungkulin bilang paglingkod po sa inyo. I pray, O great God, to bless ang bawat isa na magpatuloy maglingkod dahil may salarang paglingkod. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa lahat na aming kakulangan. Tulungan mo kami, O Diyos, ma-restore our faith to continue to serve. Ano man po ang mangyari sa aming daanan, ikaw pa rin ang makikita natin sa aming buhay. Salamat sa paalala. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.